So kay Audrey, alam mo yung isa sa mga pinaglalaban ng mga boss natin na naagrabyado, syempre hustisya. Kasi minsan pakiramdam nila mailap sa kanila hustisya. Kaya naman mahalagang pag-usapan natin to, yung iba't ibang mga reasons kung bakit nga ba kailangan natin maintindihan, lalo na pagdating sa bailable at non-bailable cases. Kung bakit yung mga kinasuhan nila ay nakakalabas pa ng kulungan. To the point na palagay naman nila malakas yung kaso laban doon sa kinasuhan nila. Siyempre nakakatakot din yun minsan, di ba? May takot na nabubuo dun sa mga naagrabyado. Kaya pag-uusapan natin ngayon, makakasama natin walang iba kundi si Attorney Maris Manalo. Good morning, Attorney. Good morning, Attorney. Magandang umaga sa inyong dalawa. At magandang umaga sa mga taga-tangkilit ng inyong programa. So first question, ma'am. Siyempre, Audrey, magandang himayin natin to on layman's term. Ano po ba yung mga kaso na tinatawag natin pag bailable and non-bailable? Okay, pag sinabi mo kasing bailable offenses, ito yung mga kaso, mga criminal cases kung saan ang akusado ay pwedeng magpiyansa. Ito namang mga non-bailable offenses, syempre ito yung kabaligtaran. Ito yung mga criminal cases kung saan ang mga akusado ay hindi pwedeng makapagpiyansa. Kasi if you can remember, siguro inaaral nyo rin yung inyong constitution sa inyong pag-aaral before na nasasaad sa ating konstitusyon na ang lahat ng tao na nasa sakdal ay may ng kasong kriminal ay may karapatang magpiyansa except yung mga taong nasasakdal kung saan ang penalty ng kanilang na china-charge dun sa kanilang kaso ay may ang penalty is reclusion perpetua kung ang ebidensya ay the evidence of guilt is strong. Okay. So, Attorney, minsan in the part of the prosecution, parang nagkakaroon sila ng kakulangan kung saan by technicalities, bumababaw yung kaso at nakakapag-bail nga itong mga kinasuhan. Siguro, ang ibig mo sabihin dito is ang kaso nung una, ang nasasakdal ay isinasakdal sa kasong non-bailable offense. Example, murder. Okay. Siyempre, pag murder, hindi siya agad-agad pwedeng magpiyansa. Okay. So, hindi ka mukha ng ibang kaso, like for instance, falsification. Hindi naman ang penalty ng falsification is hindi naman reclusion perpetua or to death. Samantalang itong murder is reclusion perpetua to death. Okay? So, pag ang mga kaso is rape, tawag dito, murder, homicide especially kung halimbawa ni rape pa tapos tsaka pinatay, yun, reclusion perpetua yun. Pag ganyan ang kaso is usually ang ginagawa ng mga defense lawyers is syempre nakakulong yan, di ba? During the hearing nakakulong yan. So tagal noon. Alam niyo naman siguro yung sistema minsan natin sa judiciary medyo matagal yung turn, yung mga pagdidinig ng kaso napakarami. And then so what we do as defense lawyers is mag-file kami ng petition for bail or motion to admit bail. That's number one. Why? Because pag nag-file ka ng ganoon, yung prosecution, they will be forced na i-present agad nila in a summary hearing yung kanilang matitibay na ebidensya to prove na yung ebidensya laban dun sa akusado na nasa sakdal ng kasong non-bailable offense ay malakas such that hindi siya pwedeng payagan ng husgado na makapagpiyansa. Okay. Nakuha niyo yung point? Parang, pag ang kaso is non-bailable offense, kailangan mapatunayan ng prosecution sa pagdidinig tungkol doon sa petition for bail or motion to admit bail na ang ebidensya laban dito sa akusadong ito ay napakalakas such that hindi siya pwedeng bigyan ng husgado ng bail. Okay. Pero pag lumabas na ang ebidensya, in a summary hearing to like yung ilabas mo na yung mga pinakamatitindi yung ebidensya, pinakamagagaling yung witness na talagang magpapatibay ng ebidensya nyo dito sa kasong ito para talagang patunayan na mabigat ang mga ebidensya nyo laban sa mga taong itong na nasasakdal ng non-bailable offense para hindi sila makapagpiyansa. Ilalabas na siguro mga 3 o 4. O pwede pa rin lang dagdagan if they want. But the point is, pag yan ay niresolve na ng husgado, that's pending the hearing pa, at nakita ng husgado na hindi sapat, medyo malamya, Bababa. bibigyan
bibigyan ngayon ng, gagamitin na ngayon discretion ng husgado Okay. na pagpiyansahin itong mga akusadong ito. So possible, attorney, na magbago-bago pa yung magiging decision. Pwede rin. Tama yung question mo. Like for instance, non-bailable offense. Tapos, during the period na nag-hearing sila for petition for bail, na-admit siya for bail. Ibig sabihin, pwede siya makapagpiyansa. Pinayagan. So, posible ba na ma-dismiss na yung kaso, ma-acquit na siya? Or posible rin naman na ma-convict pa siya? Posible yun. Doon sa dalawang yun. Pwedeng after some time, kung wala na talagang ebidensya, baka mamaya humina yung kaso, pwedeng ma-acquit o mas ma-convict siya sa mas mababang penalty. Or pwede namang ma-convict siya mismo doon sa kasong chinarge sa kanya. In which case, kakancelin ng husgado yung bail at ikukulong siya. Okay. Okay, so may chance rin na mas lalo pang bumigat lalo yung kaso mo dahil ipirinsinta na yung mga ebidensya laban sa'yo. Oo. Pero may chance na din na gumaang din yung kaso mo. Gumaan yung penalty. Attorney, kapag ikaw ay pinayagang makapag-bail, ito ba'y nangangahulugan na mas malapit ka na sa pagiging makalaya ka or mapawalang sala? Well, ako as a litigation lawyer, ano ko yun sa mga defense lawyers, parang ano namin yun testing ground. Like if we see na, kasi during the present, non-bailable offense yung kliyente ko So what would I do? I will file a petition for bail. Why? In order for the prosecution to, yung i-present nyo na lahat yung ebidensya nyo na magpapatibay na talagang malakas ang ebidensya, especially kung sa tingin mo hindi matibay, ilabas nyo na yan. Maglabasan na tayo ng ACES natin. And then, pag yun, pinag-bail yung kliyente ko, I have experienced that, may 50-50, meron na akong 50% chance. Okay, present ka pa ulit. Pag nag-file ako ng demurrative evidence, hindi pa ako nagpe-present ng, ibig sabihin ng demurrative evidence is pinapadismiss ko na yung kaso nyo based sa mga ipinresentan yung ebidensya dahil malabnaw, hindi niya napatunayan yung kaso yung charge sa kliyente ko. Pag na-grant pa yan, wala na ako Advantage, ko. okay. Diba? Attorney, Jules, pag-usapan natin para mas maging clear sa ating mga boss, may mga popular na tao, yung mga kilalang personalidad, para mas maunawaan natin. Bigyan natin halimbawa itong kagaya nila Vong Navarro case at itong sila Cedric Lee. Kung saan nakapag-bill itong sila Cedric Lee at saka si Miraz at saka si Denise Cornejo. Pero no start, di ba, ang pagkakaalam ng lahat, non-bailable yun. Sa binigay mong example sa amin kanina, attorney, ibig bang sabihin nakapag-bail sila because yung mga ebidensyang inilaban ng prosecution ay mababaw? I would not want to say na mababaw, okay? Kasi hindi ko rin naman nakita hindi ko pa nabasa yung resolusyon ng husgado tungkol dyan and parang wala akong authority. Pero ganito, ito yung nga yung premise Doon sa in cases involving non-bailable offenses, ang controlling factor dito is whether the evidence of guilt dun sa akusado ay malakas or strong. Such that kung ito ay mahina, pwede siyang pagpiyansahin ng husgado. Kung ito naman ay strong talaga, hindi siya pagpipiyansahin. Okay. So from there, kayo na lang ang magbasa kung paano nyo, di ba? Kasi gano'n naman yun pero pwede rin namang after some time, kung na-prove nila lahat yung kanilang mga ebidensya na, oops, hindi pala to dapat so iko-convict ko to as the way they were charged. So in which case, pwedeng i-cancel yung bail nila after ng promulgation at makapag sila at makulong sila. Okay. So marami pang pwedeng mangyari. Pwedeng mag-motion na kontrahin yung bail. Usually ganito, di ba? Pag non-bailable offense, ang defense nagpa-file ng petition for bail or motion to admit bail, syempre mag-oppose in writing yung prosecution. But during the syempre, magpe-present na kayo ng mga ebidensya. Ang laging nga sinasabi namin dyan, ilabas nyo lahat ng mga malalakas yung ebidensya to prove na malakas yung evidence of guilt nung akusado ay malakas or strong para hindi siya bigyan ng bail. Kasi kung lahat ay nailabas mo na malalakas, parang meron pa bang iba? Okay. Diba? Yes. Pero mali naman natin. Hindi ko rin masasabi. Kasi meron, di ba sinabi ko nga sa inyo, may mga pagkakataon na
yung may mga akusado na nakakapagpiyansa sa non-bailable offense. But in the end, nako-convict pa rin sila doon sa kasong chinarge sa kanila, in which case, ay kakansele ng husgado yung kanilang bail at sila ay detain. Okay. Sunod na kaso naman po siguro para makarelate yung iba't ibang sectors. Ngayon sa students naman. Recently, no, matapos yung matagal na paghahanap kay General Palparan, nahuli na siya. So ngayon, di ba, nasa custody siya ngayon or talagang hindi pa naman siya nakakulong kasi may kaso pa, ma'am, di ba? So ano po yung if ever na maging kaso na maaring ihain sa kanya at ano yung maging parusa? I think yung mga kaso sa kanya, murder ba? O multiple homicide? So, at marami yun, di ba? So, yun yung mga dinidinig laban sa kanya, I suppose, kasi matagal na siyang wanted. Yes. So, ang mga kaso siguro is murder or multiple homicide, depende, ganyan. So, mga ganyan, kamukha ng mga kasong yan. Murder, non-bailable offense siya. Pero may levels din yun, ma'am. Oh, kasi kung ikaw ay i-charge ng kasong murder, for instance, si Audrey, murder ang kaso sa kanya. Siyempre, di siya pwede makapagpiyansa. Tapos, but after ng trial, na-prove na hindi pala murder eh. Kasi wala yung mga circumstances to para mag-qualify to murder, pwedeng homicide lang. Okay. So, pwede kang i-convict lang ng homicide. Pero kung ikaw naman sa homicide ka na, tapos pwede ka bang i-charge, pwede ka bang i-convict sa murder? Hindi naman pwede kasi mas mataas yun eh. Doon ka lang sa homicide. Okay. So what I'm saying is that itong kaso nila Palparan, patutunayan ng prosekusyon na napakatibay ng aming mga ebidensya laban sa iyo. Kaya hindi ka pwedeng magpiyansa. Ganon din sa lahat ng kaso. Kamukha din dun sa kaso nila ng ating mga senators sa plunder. Yes. Okay? Sila ay nakakulong. Although may mga petition for bail sila isa't isa, di ba? Na naalala yun, naghihiring-hiring sila dyan. Kasi gusto nilang patunayan na gusto nilang gawin ng prosecution na patunayan nyo na. Kasi alam sa kanila siguro parang ganito. Kasi pag defense ka, ganito, sige na kasi alam ko, mahina ebidensya nyo ilabas nyo na. And then, pag mahina yan, para makapagpiyansa na ako. Kasi pinakapagpiyansa na yung akusado. For lawyers, may 50-50 na kami. Oops, pwede na. Isa pa. So, gagalingan mo pa. Hindi ka naman pwede maging lax, di ba? Attorney, ang plunder ba? Bailable? Non-bailable yun. Kaya sila nakakulong. Remember, si Senator Jinggoy, silang tatlo, tsaka of course si Janet Lim Napoles. And like before, di ba, meron din siyang serious illegal detention, kaya din siya nakulong. And then, whatever happens, eto na siya, nakakulong siya for plunder. Okay, attorney, ito naman, may iba lang yung tanong ko pero tungkol pa rin sa mga bailable cases. Kasi kamakailan, sinabi ng PNP na medyo nagkakaproblema sila sa paghuli sa mga carnappers naman. Sa mga carnappers dahil nakakapag-bail ang mga ito. Ang batas po ba natin para sa kaparusahan sa mga nahuhuling carnappers ay enough? May mga kasi ganito, yung simple carnapping, ano yan may mga penalty yan. So, ang lagi mong titignan is that pag itong carnapping or brigandage, non-bailable yan recreation perpetua yan. At pag ito pa ay sa paggawa nyo ng ganoon o sa pagnanakaw nyo ng sasakyan, may napatay ka o meron kang dinitain o kumbaga may coupled with other circumstances, magiging non-bailable yan. Hindi lang yan sa mga drugs, di ba? Pag droga, siguro naman may mga alam nyo na rin, narinig nyo na rin at napapanood sa TV na bakit gano'n? Ang laking gramo nun. Kilo-kilo. Ba't nakapagpiyansa? Kasi nga po, siguro during the presentation of evidence ng prosecution, hindi naging, kumbaga kulang. Kumbaga parang manibalang. Hindi yung nakuha hindi niya natumbok kung paano. Like for instance, sa drugs. Kailangan ipoprove mo yung mga paano ba nangyari dyan, paano ba yung chain of custody dyan, paano ba sinunod nyo ba dapat yung procedure, nakipag-coordinate ba kayo sa PIDEA, kung kayo yung mga pulis sa mga bawat lugar lamang bago kayo naggawa ng bypass nyo, ito bang bypass nyo, merong casing before. Dapat yan hindi yung pwede nang huli ka lang kahit pa ang laki-laki niyan,
sayang lang kasi madi-dismiss. Sayang lang kasi makakapagpiyansa. So, ang burden of evidence na talagang patunayan talaga ito, sa umpisa pa lang dapat ini-exhaust na lahat ng pamamaraan ng Na-establish prosecution. Yes, because the burden of proof is always in the prosecution. Kasi, di ba, nakapaloob sa ating konstitusyon na everybody is presumed innocent until proven guilty. So, innocent yan. So, you prove na guilty nga yan. At non-bailable offense yan. Hindi siya pwedeng makapagpiyansa. Pero nakakapagpiyansa kasi nga po, pwede sila mag-petition for bail. Pwede sila mag-file ng motion to admit bail at itatrial yon. Okay. At pag mahina, makakapagpiyansa. Kaya yung whether tawag dito, bakit ganun nakapagpiyansa, non-bailable? Medyo misnomer yan eh. Ibig sabihin, pwede pa rin. Basta kailangan mo lang patunayan na malakas ang ebidensya. Okay, quote ko lang si Atty. Marisa, pag mahina ang ebidensya, makakapagpiyansa yan. So, talagang Sa burden of kasong proof. non-bailable. Sa kasong non-bailable. Okay, ma'am. Huling mensahe na lang po siguro. Natukoy na kasi natin, Audrey, kung ano yung bailable sa non-bailable. So, ngayon, ma'am, paano pag na-determine na na-bailable, ano yung magiging proseso na doon? Paano yung pagbabayad? Siya, magpipiyansa na siya. Tapos pag nakapiyansa na siya, tuloy pa rin yung trial. Okay? Tuloy pa rin yung trial. Pero yung mga na-present na ng mga ebidensya during the hearing sa petition for bail, automatically yan, adapted na yun dun sa presentation of evidence ng prosecution. Pwede nilang susugan, pwede nilang baguhin yung iba, ayusin, para lumakas pa yung kanilang ebidensya at ma-prove nila sa husgado na malakas naman pala eh. Diba? Dapat hindi nyo pinagpiyansa. Kumbaga, hindi pa naman huli ang lahat. Kaya pa kung gusto nyo. Yun naman defense, teka muna, dapat talagang maging maingat ako. Hindi po pwedeng baligtarin nila to, hindi nila pwedeng baguhin ito kasi ito ang theory nila. Okay. Napakaganda ng mga sinabi ni Atty. Maris. Tayong mga nanonood lang ng telebisyon at nakikita natin yung mga popular na mga personalidad. Tapos may mga kaso na ganyan. At ngayon medyo naiintindihan natin bakit sila nakakalaya. Kasi laging tanong dyan, ba't nangyari yun? Diba? Ba't siya nakapag-bail? Okay, so yan. Maraming salamat po sa inyong panahon at sana naunawaan ng mga boss natin, lalo na sa mga iba't ibang kaso na siguro nalalaman Na din hindi nila. naman mga lawyers, kagaya natin. Yan, so layman's term na yun lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, ma'am. Thank you. Muli nakasama natin ang past president ng IBP Kalmana Chapter. Walang iba, kundi si Atty. Maris Manalo. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, susunod naman, Audrey.